At ngayon po mga kababayan, karugtong po ito ng content ko kani-kanina lang para magtuloy-tuloy tayo. Ito na po yung ating sinasabi. Pinakabagong balita, no? Ngayong araw po ay ihahatag na sa presidente yung ratified bill, yung hard copy na ating po sinasabi na hindi po pwedeng basta na lang mawala. Sabi ko nga, na-delay lang yan. Pwede naman pong mangyari yun. Kasi ang batas po na once na maipasa, ang kasunod nun ay didesisyonan. Ito na po yung araw na ating pong inaantay. At ayon din po sa pinakasariwang balitang ating nakuha ay ipirmahan daw po ni PBBM yung naturang panukalang batas. Hindi pa naman po nangyayari eh. No? So tignan natin mga ilang oras o hanggang mamayang hapon o hanggang mamayang gabi o talaga bang pipirmahan na ito. Alam na po natin kung ano mangyayari kung ito po ay kanyang pipirmahan. Siyempre magiging ganap na pong batas yung enrolled bill na sinasabi ng mga ibang commentator sa ating mga content na wala naman pong mangyayaring batas kasi wala na yung bill. Ikinontent ko naman po sa inyo na hindi po pwedeng bastang mamatay yung enrolled bill ng ganun-ganun lang kasi po ganap ang paggawa ng batas na ipasa nga kasi so inaantay lang doon yung desisyon. Kayo po kasi mabilis kayong magdesisyon sa mga sitwasyon. Kaya hindi po ako nagsasalita ng tapos kasi hindi natin hawak ang kapalaran. Bumabase po tayo palagi sa agos ng tubig at siyempre bawat agos ng tubig na yan may dinadaanan yan at meron pong dulo. Pag nakarating ka sa dulo, doon mo malalaman kung anong ang meron sa pagkahaba-habang ilog na yan. Diba? At dahil nga po sinabing pipirmahan na, so ibig sabihin mawawala na po yung usapin na lapse in tulo. No, kasi yung lapse in tulo po ay bibilang ng 30 days once na matanggap yung ratified bill. Sabi pipirmahan na so wala nang lapse in tulo. No, mawawala na rin yung usapin na veto or yung disapprove. Pirma daw Ano po bang magiging opinion nyo dito mga ka-hunters? Magkakaalaman na ito. Hintay tayo hanggang mamaya, no? Nakita ko rin yung interview ni Chairman, no? Garcia ng COMELEC na sabi niya nga kung sa kanya sana daw pirmahan. No? At sabi niya, today, ngayong araw ay matatanggap na ng palasyo yung enroll bill. At pipirmahan. Naulit ko lang kasi yun yung balita no? So, hintayin natin. Salamat sa mga patuloy na nanood sa atin na naniwala sa ating mga sinasabi, yung ating mga opinion or kasi yung opinion naman natin ay binabase naman natin sa legislative process, hindi lang basta opinion. Yung mga opinion ko ay mga possibilities. Tama naman po tayo doon na sabi ko, na-delay lang yan. Hindi po pwedeng mawala or kung saan nailagay, di ba, na misplace, na overlook, kung ano man yan. Hindi po pwedeng gano'n. Kung titignan lagi ang legislatibo, yung proseso, dapat laging nasa konstitusyon. Pwede po tayo magbigay ng opinion, yung opinion na naaayon sa sitwasyon. Hindi po yung opinion na sa ganang atin talagang magkakamali tayo doon. Meron nga din ako napanood na isang content, no? Sabi nila, mamamatay daw yung batas Maraming followers ito. Hindi ko na lang i-mention. No? Bro, hindi ikaw to Yung isa yon na hindi ko na lang i-mention basta nagkamali siya. No? So, kasi iniisip niya na yung enrolled bill ay parang binaliwala lang. Sabi ko nga kanina lang, hindi po pwedeng ganoon. Once na merong ginawang batas, desisyon po ang kasunod yan. Yung sinasabi naman nila na iba na no transmittal, no law. Yung legislative process po na yun ay sa USA, hindi po sa atin yun. Kasi binasa ko po yung legislative process natin dito sa Pilipinas. No? Ayun na nga, pag nagkasundo yung chamber, didesisyonan, approval, and transmittal. Tapos yung option ng presidente kung pirma ba yan, no? Or hindi pirma or lapse in tulo. Pero ang sitwasyon po ngayon, ang sabi ay pipirmahan today, ngayong araw na napapanood po ninyo itong aking video.
hintayin natin hanggang mamaya. So, maraming salamat po muli, no? Sa mga bago, subscribe, at sa mga nagtiwala at naniwala sa aking mga sinasabi, maraming salamat sa inyo. Ayan, hintay pa rin tayo ng mga susunod na magaganap. God bless.